Nag-text po sa akin ang PLDT Fiber mga ka-IT. Nag-offer ng fiber always on. So out of curiosity, tiningnan po natin. At yun, bagong modem router pala. It's 2-in-1 or hybrid modem router na kayang mag-handle ng fiber at LTE connection. Paano ba ito gagana? According po sa website ng PLDT mga ka-IT, if the fiber connection is up, the LTE is off. So dito po mga ka-IT, in case na naputol po ang inyong fiber connection for whatever reason, so for example, nag-LOS, sasaluin agad ng LTE ang inyong connection. So it means you can continue your online transactions or online job po ninyo na walang internet connection interruption na mangyayari. So, hassle-free. So, hindi po tulad sa prepaid modem router po natin mga ka-IT na kailangan nung pangludan at set up sa ating network. Dito sa Fiber Always On, parang failover setup siya. Pagputol ng fiber connection, sasaluhin agad ng LTE connection. So, upon LTE activation, gagawa agad ito ng paid ticket after 15 minutes of disconnection. So, dito naman po tayo sa fact or frequently asked question. So, dito mga ka-IT, ano ba tong Fiber Always On? Ito po yung bagong product or services ni PLDT Fiber. It is intended to provide uninterrupted internet connection. So it comes with hybrid modem router that is capable of delivering both fiber and LTE connection. At meron din po itong auto repair ticket request function. Bakit kailangan mo ng Fiber Always On? To protect you from fiber connection outages. So kung ang trabaho mo or ang buhay mo is dapat connected ka talaga sa internet always, so this is for you. Bakit may mga fiber outages? So kayo na po magbasa nito mga ka-IT kasi medyo mahaba-haba to, no? Post nyo na po yung video natin. So sino pwede makapag-avail ng Fiber Always On? So dito sa ngayon is tatlo, no? Yung mga subscribers na outside na sa contract or lock-in period. So ako hindi ako pwede dahil nasa lock-in period pa po ako. Then, dapat walang outstanding balance. At syempre, nakatira sa lugar na kung saan malakas po yung LTE signal. Pero don't worry po mga ka-IT sa mga nasa lock-in period pa dahil eventually, sa malamang, i-offer din po nila ito sa atin. So dito nga, this service is being expanded gradually, no? To include customers within lock-in period. So, hintay-hintay lang ng konti. Magkano ba to? So, dito nga, 149 pesos po yung kanyang monthly amortization. So, 1699, for example, 1699 yung plan mo, magiging 1848 na. Pero, dahil papalitan ang modem router mo, merong activation at installation fee, magdadagdag po yan ng 150 pesos a month for 3 years. So, magiging 1998 na po ang inyong babayaran for 3 years. Pero after 3 years, babalik naman po siya sa 1848. Dahil natapos mo na yung bayaran yung inyong modem router at yung installation fee, yung activation fee. Ang importante, ma-like po ninyo yung video natin. So, pwede magamitin ang Only LTE kahit active yung fiber connection. So, hindi pwede mga ka-IT dahil yung fiber connection, yung primary connection. Yung LTE si backup connection lang talaga. So, pwede bang gamitin yung LTE sa ibang devices? Pinoy po tayo mga ka-IT, no? Pero sa ngayon, hindi pwede. Kasi dito nga, hindi pwede dahil naka-embed nga daw. Naka-built-in yung SIM sa modem router ng Fiber Always On. So, meron bang kontrata or lock-in period kung mag-avail ng Fiber Always On? So, the answer is
Yes po mga ka-IT. So mga 3 years na lock-in period. So ano bang speed ng backup Wi-Fi? Bakit LTE at hindi siya 5G? So yung speed mga ka-IT depende sa lugar. So kung bakit LTE po hindi 5G dahil po sa device compatibility daw po. So meron akong existing na modem router. So kailangan ko bang palitan ng fiber always on na modem router? So the answer is yes kasi yung fiber modem router po natin sa ngayon ay wala pong LTE or built-in na LTE. Pwede bang dalhin yung aking bagong fiber always on modem router sa ibang lugar? Hindi po pwede mga ka-IT. Dahil katulad po ng ating fiber modem router, hindi din po yan pwedeng basta-basta lang na kunin ninyo at i-transfer niyo sa ibang lugar. Unless na i-request po ninyo sa PLDT Fiber. Kahit gawin niyo man yan mga ka-IT, hindi po yan gagana sa pinag-transferan niyo na lugar dahil meron po yung tinatawag na authentication process. Gagana ba ang signal at landline kung naka-LTE? So dito mga ka-IT yung sagot is no. So paano malalaman na working yung LTE signal? Saan makikita? So iwan ko sa sagot dito mga ka-IT, parang ang layo sa tanong, no? So pero para may nakita ako na SIM LED light, so basta may internet access, ibig sabihin gumana, no? Actually mga ka-IT siguro, yung status ng LED light siyempre naka-LOS siguro, no? Naka-LOS red ka. Pero merong internet connection. So, ibig sabihin, gumana po yung LTE connection mo. So, disadvantage dito mga ka-IT, number 1 na nakikita ko is wala po tayong control sa ating LTE connection. So, backup connection lang talaga siya. Kapag naka-off yung fiber, tsaka lang gagana yung LTE connection mo. Number 2, yung additional na 299 pesos a month. So for 3 years, aabot po yan ng 10,764. So parang mahal siya, no? And number 3 is yung utilization nito. What if within that 36 months, twice ka lang nakutulan ng fiber connection mo? Di syempre, underutilize yung inyong LTE, di ba? Talo ka. So this is not for all mga ka-IT. Pero sa mga non-TE, this will help a lot. It will give them peace of mind. Para naman sa mga tiki dyan, ito ang mga bagong PLDT Super Admin.